Good morning mga ka-low-carb. Alright. Magandang umaga mga ka-low-carb. Ito po si Justin Mapile or si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. Narito po ngayon tayo, live stream tayo ngayon dito sa ating 5th episode ng tinawag nating Life Without Rice, Tales of Triumphs. Ang atin pong special guest ngayon ay si Miss Nance Bueno, isang 42-year-old na mother of two at isang OFW na nakabase sa Hong Kong. So, maisama na natin dito sa ating monitor si Miss Nance Bueno, no? So, ito. Magandang umaga, Miss Nance Bueno. At naka-live tayo ngayon dito sa ating 5th episode ng Life Without Rice, Tales of Triumph. At bumati ka po sa ating mga taga-subaybay sa ating Life Without Rice Movement followers. Unang-una po, humihingi po ako ng pasensya, no? Sa mga nakaraang 2 linggo na hindi natin natuloy-tuloy yung ating live stream. Pasensya na po kayo. May mga pangyayari po na hindi po natin maiiwasan paminsan. Well, anyway, andito na po tayo ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga ka-low carbs. Na-break na po ba yung ating fast or nakapag-breakfast na? Kumusta po kayo? Magandang umaga. Okay. Okay lang yun, Miss Nance. Okay, diretso na tayo, Miss Nance, sa ating program. Ano? Ganito, pwedeng sumadahin ko ang ilang mga katanungan, tapos ang mangyayari nito ay pwedeng diretso ka na sa iyong sharing. Ano? Ganito po. Pakishare sa ating members sa Life Without Rice Movement at sa lahat ng mga taga-subaybay ang iyong health situation bago ka pumasok sa low carb lifestyle. Ano ba ang iyong sakit o mga karamdaman noon? Kailan ka pumasok sa low carb living? At pangalawa, idugtong mo dito yung bakit ka pumasok sa low carb. Paano mo ba natuklasan ang low carb at i-share mo rin sa ating taga-subaybay ang iyong pananaw kaugnay dito sa low carb. At pangatlo, ito ba ay nag-implement ka ng low carb living sa pamamagitan ng iyong sariling pag-aaral o self-study o meron ka bang kinuha na low carb coach o mga doktor na kinonsulta, no? Ganon din ano ang mga naidulot sa iyo ng low carb pagkatapos mong mag-practice nito at i-share mo dito ang mga kalusugan at mga napagtagumpayan mo, no? At panghuli i-share mo sa ating mga taga-subaybay ang iyong mga payo, no? At mga tips para sa kanila. So mga taga-subaybay, mga ka-low carb, ang ating parang tagline ngayon sa episode nito para kay Miss Nance ay from asthmatic to marathoner. Nagmamarathon po siya, so sumasali siya sa mga trail and hiking doon sa Hong Kong. So doon po iikot yung magiging karanasan ni Miss Nance Bueno at sige, magpatuloy na tayo at bigyan natin ng daan ang kanyang salaysay at sharing ng tagumpay. Go ahead please, Miss Nance. Salamat po, Sir Justin. Unang-una po, gusto ko pong i-correct, hindi po 40 to 45 na po ako, sir. 45 Okay. na po ako. Magiging 46 na in 3 months. Okay, yeah, I'm sorry. Yeah, okay lang po. Sa akin kasi, sir, nag-umpisa ako is
June last year na nilagnat po ako and nagkaroon po ako ng inubo ako ng ilang linggo, mga halos inabot po ng 3 linggo yun nung inubo po ako. Tapos nagpunta po kami ng doktor, may mga gamot silang binigay. Alam niyo naman po dito, maraming gamot silang binibigay pagdating sa ubo yung iba mga Chinese medicine nga daw po. Tapos naubos ko na lahat yung mga gamot na yon na binigay nila sa akin. Hindi pa rin po ako gumagaling. To the point na yung naghahabol na po ako ng hininga. Kasi yun na nga po yung asthma ko. Before kasi, nung bata-bata pa ako, meron talaga akong asthma. And then, nung medyo na po, nawala-wala na po yun. Tapos, eto na naman, nung mga June nga po, yun po yung nag-trigger na naman po yung asthma ko. Doon ko po na-realize talaga na siguro it's time na para i-apply ko yung low carb approach sa aking pamumuhay po. Yun po yun. Yun po yung naging karanasan ko. Nung naubos ko po yung mga gamot na binigay nila sa akin, alam niyo po kung anong ginawa ko. Nagpakulo ako ng tubig, nilagay ko po sa isang timba, tapos nilagyan ko ng asin. Nagtalakbong ako ng kumot, nagpapawis, yung steam po ng tubig, na ginawa kong pang paluwag po ng aking pakiramdam. Kasi yun po yung point na nahihirapan na po akong huminga Kaya po, sa lifestyle natin, malaki po talagang tulong yung asin. Either yung ititake natin siya or pang remedy sa mga karamdaman po natin. Yun po yung naging... Yun yung parang nag-i-steam ka, suob kung tawagin? Opo, suob po. Yun po yung... Nag-steam ka na may asin. Opo. Tapos mabisa doon ko na po yun na-realize na kailangan kong maghanap ng ibang way para masolusyonan yung aking karamdaman. Kasi sa mga gamot po na tinitake ko, hindi po ako gumaling Naubos ko na yung mga gamot na binigay nila sa akin. Hindi po ako gumaling. So yun po yung ginawa ko. Tapos habang naghahanap po ako nung remedy sa mga online kung paano ko po gagawin yung paggagamot ko na yon. Accidentally po talaga na nakita ko yung page niyo, Sir Justin. At nakakatuwa, ang una-una ko po talagang sinave doon is yung food guide. Doon po talaga ako nag-stick para mag-focus doon sa low carb na yon. So anong business, anong taon na yan? Kung mga period yan ng matuklasan mo ang low carb. At saan mo natuklasan yon? Sa pamamagitan ng? Sa pamamagitan po ng Facebook, sir. Nag-scroll lang po talaga ako noon at talagang nakita ko yung dumaan po sa newsfeed ko yung page nyo, yung Life Without Rice movement na po, Sir Justin. Sa ngayon po, nasa 7th buwan na po ako ng aking paglo-low carb. Awa ng Diyos naman po. Hindi pa naman ako. Sana hindi na po ako hindi na po atakihin ng asthma kasi niyakap ko po talaga yung pagiging low carb po. Oh, I see, no? So nag-start ka June, ano? Kung hindi ako nagkakamali, tama ba? June late 2023. Opo. Last year. 2023. Last year lang po. Okay. So mula doon, sinubukan mo, inaral mong mabuti ang low carb living at hindi ka kumuha ng coach mo at nag-aral ka lang mag-isa. Ganun ba? Inaral ko po itong mag-isa, sir. Wala po akong coach na hinire. Inaral ko po
isa at inaaral pa rin hanggang ngayon. Okay. Meron akong ipapakita dito sa ating mga ka-low carb, mga tigas-baybay, na larawan mo, ano? Para na magkaroon ng ilang, ma-visualize lang ng mga kuan, mga taga-subaybay natin. Teka. Teka lang ha. Teka. Ito. Ikaw ay, nung nasa high carbs ka pa, 65 kilograms. Nung nag-low carb ka na ay 50 kilograms. 50.35 kilograms, no? Naglalaro na lang po sa 50 timbang ko ngayon. Oo. So about mga kwan ito, mga 10 to 15 kilos ang nabawas sa'yo, ano? So, ipagpatuloy mo, paano ngayon yung naging naging epekto, no? Ano yung epekto ng pag-low carb mo kaugnay doon sa nilulutas mong suliranin ng pagiging asthmatic mo. So, ano ang mga ginawa mo noon? Pwede mo bang i-share yung mga naging parang struggle mo or hamon? Nahirapan ka ba? Ano yung mga cravings mo? Paano mo ito pinangibabawan? Pakishare ito, Ms. Nets. Nung una po, ito po yun. Nung una po talagang mahirap na iwasan yung mga nakasanayan mo ng kinakain, yung mga katulad ng mga lalo po dito mga noodles, yung mga mata. Nawawala yung audio mo. Tamis na pagkain. Pero para po talaga sa kalusugan natin, gagawin po natin yon para hindi po natin maramdaman yung mahihirapan po tayo. Kasi sa edad po natin ngayon, sabi nga nila, bumabagal na daw yung metabolism natin. Okay. I-share mo yung pagsali mo sa mga marathon, ano? So twice ka nang sumali doon at ang una 16 kilometers, ang pangalawa ay 25 kilometers nitong December, ano? I-share mo bakit ka sumali doon? Hindi ka ba nag-alala na ikaw ay asthmatic tapos sumali ka sa marathon at hiking na ganyan, ano? Pakikwento 'yon. Ipagpatuloy mo, Nens, yung ikinukwento mo. Napuputol talaga sa akin yung audio Okay. Ito yung gusto kong marinig, gusto kong i-share mo sa ating taga-subaybay yung pagpasok mo doon sa pag-join mo sa marathon. Naging runner ka, nagsumali ka sa hiking, 16 kilometers nung last year at 25 kilometers ngayon. Narinig mo ako, Nens? Pakishare mo ito. Yun po yung naging test sa sarili ko na okay naman, okay po yung paglo-low carb talaga. Wala po yung hingal-hingal na hindi po katulad dati na naghahabol ka pa ng hininga. Yung ganong sitwasyon po, parang yun po talaga yung nagbigay sa akin ng motivation para yakapin po yung paglolo. Okay.
So, actually, nakakatuwa na nakakatuwa malaman yan, Nens, dahil very challenging talaga yung kalagayan mo na isang sabihin natin asthmatic ka. Nabanggit mo na since bata ka pa lang ay asthmatic ka na at sa isang pangyayari, aksidenteng na tagpuan mo sa iyong newsfeed ang ating page ng Life Without Christ Movement Facebook page at doon mo out of your curiosity at inalam at inaral ito. No? So ang challenge ngayon doon ay ang mga gamot na ibinibigay ng mga doktor sa iyong pagpapakonsulta at pagpapacheck up ay hindi nawawala ang hindi naiibsan or hindi lubusang nawawala ang pagiging asthmatic mo na acquire mo since nung bata ka. So balit dito sa iyong karanasan na 7 months na karanasan sa low carb ay nawala ang iyong pagiging asthmatic. You become more energetic at in fact ang stamina mo ay assume na mas gumanda at lumakas dahil nga sumali ka pa sa marathon sa dalawang pagkakataon sa mga marathon sports na inilunsad diyan sa Hong Kong. So kanina nagiging choppy ka. Hindi ka ba nag-alala o ano ang nag-udyok sa'yo na sumali doon sa unang pagkakataon sa marathon? Hindi ka ba nag-alala sa pagiging hingalin mo or asthmatic mo? Bakit ka lumahok doon? Okay, yung unang pagkakataon na sumali ka ng December, bakit ka sumali? Alam mong hikain ka at mahina ang iyong paghinga. Bakit ka sumali sa marathon? Ano yung nag-udyok sa'yo? Iyon po talaga yung tinest ko po sa sarili ko talaga. Iyon po yung naging test sa sarili ko para po maging malaman ko po talaga kung yung paglo-low carb is applicable po talaga siya sa akin. Iyon po talaga yung naging test sa akin para matry ko po na malaman ko po talaga na okay po yung low carb sa akin. Kasi ramdam ko po sa sarili ko naman na magaan na eh. Wala na po yung mga hingal-hingal ko. In 5 months na paglo-low carb ko po, yun po talagang ramdam ko na na kaya ko nang tumakbo ng ganong kahaba, ganong kataas. Alam mo yung mga elevation ng mga bundok po dito kasi may mga hagdan pa kaming tinatakbo, inaakyat, ganyan, takbo kami sa hagdanan. Sa karanasan ko naman po, hindi naman po ako yung parang nahilo or yung pagka-cramps kasi talagang naging naging prepare po ako, nagbaon ako ng tubig at saka asin po talaga. Yun po 'di ba sa electrolytes natin, kailangan natin talaga ng asin. O talagang pinaghandaan ko po yun tuwing pag yung mararamdaman ko na parang magka-cramps na yung legs ko. Sumusubo po talaga ako ng asin tapos inom ng konting tubig, takbo na naman po. Ganun po yung naging routine ko para matapos po yung trail run namin. Ayun po. Maganda yun, Magandang po talaga yung asin sa ating mga local. So ang tubig mo lamang, ang iyong liquid na ininom habang ikaw ay sumasali sa marathon, ay tubig na may asin. Tubig lang po tubig. Yung sa tumbler ko po is plain na tubig po. Tapos may nakalagay po akong asin sa isang maliit na Ziploc. Yun po yung habang tumatakbo ako pagka yung parang nararamdaman ko na yung na yung legs ko po. Susubo po ako ng konti.
tapos inom ng tubig, takbo na naman po. Yun po yung ano, pero okay naman po eh. Hindi naman po ako nakaranas ng matinding pagka-cramps or pagkahilo, ganyan. Okay naman po siya talaga sa akin. So, na-challenge po ako na sa susunod, hahabaan ko. Actually, gusto ko pa ulit subukan yung mga sa 30 kilometers or 50 sana. Ano lang po ako, tumatiming lang po ako ng tamang oras. Kasi, Sabado lang po yung pinaka-rest day ko po talaga sa trabaho. So, kailangan, minsan kasi karamihan ng mga nag-organize po ng mga ganong marathon is linggo po. So, naghahanap pa po ako ng pang-Sabado po talaga para maka-join po ulit ako. At saka yung medyo hahabaan yung distance po. Yun po yung plano ko sa ngayon para ma-test po talaga na okay na po yung pakiramdam ko. Yun po, Sir Justin. Okay. Ganito. Yung pagsali mo ba sa marathon ay hindi mo yan nagagawa noong ikaw ay asthmatic pa? Hindi po hindi Obviously hindi mo magagawa, no? Opo. Ang gusto kong i-drive na point ay ganito. Kasi very significant sa'yo ang almost 15 kilos na nabawas sa'yo. Therefore, gumaan ang iyong katawan. Number 2, napansin mo ang energy, mas lumakas ka, yung endurance mo, at pangatlo, syempre nawala na yung hingal mo. At yun yung nag-drive sa'yo na gusto mong sukatin, gusto mong i-testing ang iyong katawan kung ma-endure mo yung pagtakbo ng marathon. Ilang kilometro yung una? 16 kilometers po yung una, Sir Justin. Okay, 16 kilometers. Naging kasama ka sa finisher kung tawagin, ano? Opo, natapos mo yon. So that was December. December po, last year. So January this year, yes, a month after, sumali ka uli, pero 25 kilometers na. Kilometers. Tama ba? Opo. Okay. 25 kilometers na po. At isa ka rin sa... May cut-off po yun 7 hours po dapat yun Natapos ko po yung run 2 hours before ng cut-off time. So, yung endurance talagang bumilis po Kasi yung sa una ko, yung sa una ko po na 16 kilometers, 5 hours po yung yung cut-off nun. Before 5 hours naman po, natapos ko din yon pero around 4 hours, something like that. 4 hours po yung... Wow! Yes po. Yung 25 ko po is 2 hours before ng cut-off naman yon. Yun po. So parang mas bumilis po yung talaga, yung endurance. Yeah. That is very impressive, ano? So, ganito ko naunawa kung tama, no? Ang iyong 16 kilometers natapos mo ng 4 hours. Yep. Opo. Okay. Nung sumali ka na a month after ulit, yes, excuse me, ng 25 kilometers, ay natapos mo lamang ito ng 2 hours. Hindi po, 2 hours before ng cut-off kasi 7 hours po dapat yon. Natapos ko po siya ng 5 hours. Yes. I see, 5 hours. Okay. So natapos mo ng 5 hours, pero that is 25 kilometers, ano? Opo. So almost double doon sa una mong pagkakataon na tumakbo ka. So ang iyong evaluation, mas gumanda ang iyong stamina at endurance nitong January compared nung December?
Opo, yun po ang ano, kasi parang mas mabilis eh. Kung susumahin po is parang 1 hour, yung 10 kilometers na ano, na pagtakbo ko po. Oh, I Elevation po kasi see. nung mas mataas po yung elevation nung tinakbo naming trail ngayong January kaysa yung sa last year po. Ano, pwede mo bang banggitin anong taas yun? Gaano kataas ang elevation nitong January? 907 po yung elevation noon. Tapos yung nung December po is 700 lang po. Okay. So, Mas mataas po mm, talaga. Yung tinakbo po namin itong itong January is doon po yun sa ginanap sa pinakamataas na bundok dito sa Hong Kong. Ayun po I yun. see. That is very interesting, Nens, no? Before na sumabak ka ng January Marathon, ano ba ang mga paghahandang ginawa mo? May mga exercise or walking ka bang ginawa before that? Jogging po every morning, 1 hour. Minsan po mahigit 1 hour. Before po ako papasok ng trabaho, nagjo-jogging po ako, or sa hapon po ginagawa ko rin po yun pagka may free time po ako, nagjo-jogging po talaga ako. Sinasabayan ko ng jogging para hindi po mabigla yung katawan pagdating po nung marathon I see. talaga. Usually, gaano kahaba or ilang oras yung jogging mo? 1 oras po. Minsan po, mahigit 1 oras pag tumatakbo ako sa Okay. umaga. So, naging sufficiente na yon para sa preparasyon. Ano? So, kailan ba susunod na challenge na gusto mong lahukan? Nag-aabang pa po, sir, kasi karamihan mga linggo po sila ngayon na mga organize po nila is linggo po ngayon. So, inaabangan ko po yung mag-organize sila ng pang Saturday po para maka-join. Pag-Saturday. I see. Oo nga, no? So, yung mga available ngayon ay Sunday. So, nag-aabang ka for Saturday. Dahil yun yung day off mo, no? Opo. Meron pa akong isang gustong malaman. During sa period ng 5 to 7 hours marathon na sinalihan mo, ikaw ba ay kumain? Is that a morning session or naka-fasting ka ba? Paano ang ano mo? Fasting ang po. situation? Hindi pa po ako, tubig lang po as in. Tubig po ang baon ko talaga, tsaka asin. Yung mga ganong ano ko po. After po ng marathon, doon po ko kumain na. Doon na po Wow! Kasi normal po, pagka nasa labas naman ako is kumakain ako is late na po. Mga 10:00 na, ganyan. So, yun po yung parang pinaka-fasting time ko po talaga. Okay. Tubig lang po at saka asin. I-clarify ko mabuti ito, Nens. Sa dalawang pagkakataon yung gusto kong malaman, yung December session, ikaw ay hindi pa kumakain nun, therefore fasted state ka. Tama ba? Tubig lang po at saka asin talaga. Tubig lang, oo. That is allowed doon sa fasted state. Opo. Ganon din ang iyong experience, ang iyong ginawa noong sumali ka ng January sa 25 kilometers marathon, naka-intermittent fasting state ka rin. Opo, yung mga kasama ko nga po kasi may mga free food doon may mga saging, may mga sandwich, may mga apple, pero hindi po talaga ako. Yung mga para sa akin po binigay ko sa mga kasama ko Kasi mahirap tumakbo mabigat po pakiramdam sa tiyan pagka kumain ka po bago ka tatakbo. Mas maalwan ka po pagka yung empty po yung tiyan mo po talaga. Ang tubig po talaga is mag-energize naman po talaga sa iyo yan Tubig tsaka asin. Actually, nakakatuwa yan. This is another manifestation, mga ka-low carb, mga taga-subaybay.
itong sinishare na karanasan ni Miss Nels Bueno na sa dalawang pagkakataon ng kanyang paglahok sa marathon and hiking sa Hong Kong. The first one is 16 kilometers at the second time na lumahok siya is 25 kilometers. On both occasion, siya ay naka-intermittent fasting. So wala siyang pagkain, wala siyang intake before na lumahok siya roon, liban doon sa kanyang baon na tubig at asin. No? Yun lamang ang kanyang intake during doon sa duration ng kanilang marathon. Ano? So ang ibig sabihin nito, malaki ang triumph talaga dito ni Miss Nels doon sa last 7 months niya na pag-low carb living. Very strict ang kanyang low carb living na inimplement sa kanyang sarili. At ang source ng kanyang energy is not the carb, the usual carb. Usually nagbe-breakfast tayo at yun yung iniisip ang na-inculcate sa ating isipan, sa ating pagkamulat hanggang sa paglaki na the best meal of the day is breakfast, ang sabi nila, no? At pinatunayan ni Nens dito sa kanyang karanasan na hindi siya kumain at ang kanyang energy ay hindi galing sa breakfast kundi galing sa stored energy na yung kanyang ginamit. Ang ketones, ang tawag doon ay mga ketones, ang kanyang ginamit na energy sa kanyang pagtakbo. No? At dito ay hindi na pinag-uusapan yung hika. No? Hindi na asthmatic ang pinag-uusapan dito, kundi yung endurance mo at yung manifestation nga na you are more durable, yung stamina mo mas malakas at pataas ng pataas ang elevation ng ina-hiking ninyo at yun ang magandang that is a big triumph para dyan sa iyong karanasan na ganyan. Ano? Okay, that is very interesting at nakakatuwa ang ganyang karanasan mo, Nens. At natutuwa rin ako at gumanda na ang ating audio. Gumanda na rin ang reception ng ating audio. At ganito, ano pa ang pwede mong i-share kaugnay sa iyong low carb journey, Miss Nens? Sa mga baguhan po, sa gustong itry po yung paglo-low carb, katulad po ng lagi po naming sinasabi, pag-aralan nyo po munang maigi kasi hindi po ito basta papasok na lang po kayo sa paglo-low carb. Kailangan nyo rin pong aralin maigi. As much as possible po, magpa-konsulta muna po sa low carb doctor para malaman natin kung ano yung mga dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating iti-take, lalo na po pag may mga sakit po tayong pagagalingin or may mga kailangan po mga sakit natin na kailangan i-heal muna natin bago po tayo mag-rest doon sa paglo-low carb. I-follow din po ninyo yung mga pages ng mga ating mga doktor, mga low carbs doctor po sila, Dr. Iris, sila Dr. Rojo po, mga ganyan po. I-follow nyo po sila or dito po mismo sa page natin kay Sir Justin po, marami po mga posting po dyan kung yung mga example na meals po, kung ano yung dapat nyong kainin or kung ano po yung dapat nyong iwasan ng mga pagkain. Yung mga iba-ibang sakit din po dyan, may mga patunay na po talaga na nag-heal po sila dahil sa paglo-low carb po. Iyon po yung maibibigay ko lang po na payo sa inyo. Kasi yung paglo-low carb po is, ito po yung magiging lifestyle nyo eh. Ito yung, kumbaga, ito na yung magiging routine, yung mga magiging usual na gagawin nyo po para po sa pang-araw-araw natin. Ayun po. Wag po Okay, kayo marami pong mag-guide sa inyo diyan. Basta po pag-aralan niyo po munang maigi para magawa po ng tama. Kasi pagka hindi po natin nagawa po ito ng tama, maaaring magkaroon po tayo ng mga
mga keto flow na sinasabi nila yung manghihina ka. Sa una, mga ganun talaga yon, manghihina, mahihilo ka. Lalo pagka hindi po sapat yung electrolytes or yung mga hindi natin nakukumpleto yung protein, yung mga pagkain na kinakain natin. Talagang magugutom ka po Lalo pagka ang ano mo po is mag-intermittent fasting ka. Talagang kailangan mo po yung electrolytes. Mag-take po kayo ng electrolytes. Yun po. Okay, maraming salamat sa iyong sharing ngayong araw, Miss Nens Bueno. At natutuwa ako, lubos akong natutuwa sa iyong sharing at naidetalye mo yung endurance test, yung stamina level, yung energy level, at yung sa katunayan, binabati kita sa pagkawala ng iyong pagiging asthmatic, at congratulations for that. At stay low carb at strict low carb, at susubaybayan ko at ng iba pang mga low carbers natin dito sa ating page ang susunod na challenge na marathon na gusto mong salihan. Sir, pagka meron po ulit, i-share ko po ulit sa inyo. Salamat po. Oo, i-post mo sa ating page para ma-update kami. At kasi gusto ko yung mas mahabang distance ngayon, sir kung meron kang body sa iyong pagtakbo, pakiusapan siya na gawan ka ng video. I-video ka para ma-feature natin properly ang iyong sabihin nating i-chronicle natin, story. Takbo, no? So, ituring natin ito, mga ka-low carb, na ang kasaysayan, ang Tales of Triumph ni Miss Nens Bueno ay work in progress, kumbaga, no? This is a continuing struggle at patuloy na nagpapatuloy siya sa kanyang low carb living, at pa-intensify naman ang challenge na gusto niyang lahukan para sa kanyang marathon event sa susunod na pagkakataon. So muli, maraming salamat, Miss Nens. Magandang umaga sa inyo at sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. So good day at padayon, Miss Nens. Maraming salamat po, Sir Justin. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. So muli, maraming salamat mga taga-subaybay at low carb, sa lahat ng mga membro ng ating Life Without Rice movement page, Facebook page na umabot na sa 200 i-check ko nga para sigurado, ha. 231,000 ano, ang ating members na rito sa ating page ngayon, ano. At magandang araw. Muli, ang ating susunod na ika-6 na episode ay bukas para naman kay Miss Annalie Navarro or Anado. Magandang umaga at padayon. Bye-bye.